for today kasi isa lang naman to siyang dating OFW. And dahil sa tulong ng community natin, isa na din siya sa nakapag for good and one of the global ambassador, a Millionaires Club member, an international trip qualifier, a six-figure earner, the top two direct masters. Please help me welcome the Royal Emperor, Coach Romel Sasan. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing. Yes, hello po. Good morning po sa lahat po nating mga OFW partners, OFW leaders po na nasa iba't ibang bansa. So, good morning, good afternoon, good evening kung saan ka mang bansa ngayon. So, we are very proud na isa ka sa naka-attend po sa ating pong ngayong special training natin sa ating mga members. So, I expect po lahat dito members. Wala naman siguro itong first timer. May first timer ba na nag-attend po or hindi pa siya member? So, I assume na lahat ito members na kasi ang ituturo ko po sa inyo po ay hindi po siya ordinary. Kailangan po talaga, ang kailangan lang dito po ay, by the way, bago po ako mag-umpisa, sa mga hindi nakakilala sa akin, magpakilala muna ako. So, take ang aking mahiwagang slide para po makapag-umpisa na tayo. Magpakilala muna po ako. So, ako po ay dating OFW rin po ako. So, katulad yung ako dati, isang OFW na talaga pong nangarap dahil pumunta abroad, akala ko makikita ko na makaabot ko na yung mga pangarap ko kasi marami po ako naririnig na kung gusto mong yumaman, kung gusto mong umasinso ng buhay, kailangan mong mag-abroad. So marami po ako nakikita mga nag-abroad na talaga po medyo maginawa yung buhay nila kaya pinangarap ko talagang mag-abroad. So bago po ako mag-abroad po ay meron po akong magandang trabaho po sa Pilipinas. So kaya lang talagang talagang pangarap kong mag-abroad. So yun po, iniwan ko yung trabaho ko sa Pilipinas. So yun for my 7 years, the former OFW sa Jeddah po ako. So pagkatapos po ng aking pag-work po as an OFW, nag-focus po ako, nakauwi ako for good. Yan! Yan po ako dati. Yan po ako dati. Diyan po ako sa Jeddah. Sa Jeddah, nagawa ko lahat. Mga na-experience ko, ang hindi ko na-experience sa Pilipinas. Lahat ng hirap na nandanasan ko. Yan po ako noong dati na wala pa ako sa community, ganyan po ako. Wala pong parang walang direksyon sa buhay. So yan po ang previous ko, doon po ako sa Jeddah yan. So kung makikita niyo talaga pong ay nabago po ang personality ko. Yan po ang work ko po sa Jeddah kasi salesman po ako sa isang supermarket doon sa Jeddah. So yan po ang trabaho ko. So isa ako salesman, sometimes cashier, lalo na pag multitasking po ang trabaho ko doon. Kung wala yung cashier namin, kasi ang cashier namin is Saudi. So tamad. Laging wala. So ako po yung pumapalit sa kaha. So yun po. So yan po ang trabaho ko doon sa Saudi. Yan. Noong po ako nag-umpisa po sa community natin, yan po ako. So pinangarap ko lang din. Pinangarap ko lang na magiging speaker po ng ating company. At nung maupo po ako sa training po natin doon sa Ortigas, talagang pinangarap ko na one of this day talagang ako po ang magsasalita dyan at mag-share sa akin pong mga karanasan at ibahagi po yung mga nalalaman ko para po naman makatulong po sa ibang tao. So ano lang po yan, inatrack ko lang po pero nangyayari yan po. So yan ang mga activities na ginagawa ko sa ating pong community kasi dito po may gagawin kaya ng online activity. So dati po offline talaga ang ko pero ngayon po talagang inaral ko ang online. Kasi ang negosyo talaga ngayon kung hindi ka naka-online, out of the business ka po. So swerte tayo ngayon kasi mayroon ng online kasi dati po ang hirap. Ang hirap kasi talagang pupunta kami lugar kung saan kami nakarating. Nalibot ko na yata ang buong Pilipinas.
dahil po sa negosyo natin. Pero ngayon, nandito na tayo sa ngayon tinatawag na the new era. So ito na po, online business na po talaga ang end. So yan po, na naka-ano po tayo sa ating free travel po sa ating company. Talaga pong na-ano natin yung local and international travel. So kandito kasi sa ating community, pag talagang ginalingan mo po, given na lahat, hindi mo na kailangan pang gumastos po. Libre lahat po yan. 3 days, 3 days and 4 nights kami dyan. Libre po, pagkain, bumaba. Talaga pong ang saya-saya po dito sa community natin. May experience rin yan. So yan, natanggap yung pinakamataas na awards. So, yung silver executive, gold executive, part of the Millionaire Circle, at ang pinakamataas na ano natin is the Global Ambassador. Nakuha na po natin yan dito sa ating community. So kaya ibabahagi ko sa inyo kung paano po talaga gawin itong ating business. So yan po, your online emperor, isang OFW for 7 years. Ito lang masabi ko sa inyo na ang buhay natin ay subok-subok lang. So kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan dahil sumubok lang din po ako. So yun po ang aking background. Baka maano kayo na, yun pa lang, ano ni Coach Romel. So yun po, so gaano ba ka-importante ang training talaga sa negosyo natin? So siguro dito yung iba, paulit-ulit na itong narinig. So ang iba siguro 5 times na, or ang iba pangalawang bisis na itong naka-attend. Pero alam nyo ba, gaano po ka-importante na kailangan paulit-ulit nating attinan po. Huwag po tayo magsawa. Bakit ba paulit-ulit? Ang sinabi talaga sa mentor ko, dapat 5 times or more. Bakit po? May science po yan. Alam niyo ba na ang first attend natin, di ba naghaw po tayo, naghaw kayo sa coach nyo, pinapaliwanag, pinapakitaan kayo ng mga resulta kung paano kikita, yayaman ka dito. Ang feeling mo lang nun, na-excite ka lang. You are excited to do the business, pero actually, wala ka pang naintindihan. Dahil ang excitement mo, lalo na naka-attend ka na sa Zoom, talagang yung excitement level mo para ka nang nasa ulap. Parang hindi ka na maabot. Pero nang ginawa mo na yung business, nakatanggap ka ng maraming rejection, especially your family. Kasi ang magre-reject sa atin dito, ang unang mag-discard sa iyo yung family mo, nawawala na yung excitement mo. So yung excitement, kailangan balikan mo. Bakit? Next na mag-attend ka, pangalawa mong attend, dahil excited ka o excitement lang ang nararamdaman mo, sa pangalawang attend mo, you learn the business. Natutunan mo na. So kung natutunan mo yung negosyo, medyo umangat ka na ng konti. Pero hindi pa rin doon. Kasi kailangan ka 5 times. Ang number 3 po, dahil you learn the business, you understand how our culture, paanong kultura, paano po gagawin dito sa community. Kasi kailangan po, kasi for how many years po, OFW po tayo. Wala po tayong alam how to become an entrepreneur. So paano ka mag-shift? Paano mo babaguhin yung nakasanayan mo for how many years? Minsan nga, hindi tayo naturuan ng ganito. So paano mo ma-accept sa sarili mo yon? So pang third time, na-understand mo na talaga po. Oo, sige po. So yun po, so kailangan. So in the fourth time, na-memorize mo na. Ibig sabihin, kahit nakapikit ka, kahit minsan nga ibang coaches dito na kahit tulog nagpe-present. Bakit? Na-memorize na. Parang kanta lang yan, paulit-ulit na habang wala na yung kanta na sumasabay ka dati, ngayon kahit wala na yung kanta, wala na yung tugtog, kumakanta ka na. Bakit po? You memorize. And the last part po, kailangan atinan mo ng 5 times, you internalize the business. Kami ni Ambassador Queen, kami ng mga dito, ng mga top gun dito, na-internalize na namin. Hindi lang po sa katawan, pati sa kaluluwa. Na kahit saksakin kami, ang lalabas talaga sa dugo namin, yung company natin na yung company natin na OVI, na talaga yung lalabas sa dugo namin, yun talagang makikita mo yung pangalan na OVI. Dapat ganun po. Paulit-ulit. Huwag kang, naka-attend ako dyan, hindi na ako mag-attend. Naka-attend ako ng 3 beses. 3 beses, na-understand mo pa lang. Hindi mo palang na-internalize yung business. So, kailangan po talaga. So, yun po. Bakit po?
dito po natin tatalakayin po yung the greatest why. What is your why? Kasi kung alam mo yung why mo, kung alam mo kung bakit ka nandito sa community natin, madali lang ang how. The how is easy if you know the why. So the biggest why, ano ba talaga? Bakit nandito tayo ngayon? Bakit kami ngayon na kahit wala kaming tulog nandito? Because of our family. Kaya nga naghirap tayo sa abroad. Kaya nga pumunta ako ng abroad because my greatest why is my family. So know the why. If you know your why, the how will follow. It's so easy that kung alam mo lang kung paano talaga yung why mo. So yun po ang pinaka-importante. Kasi ang iba dito bigla na lang naglaho. Bigla na lang nawala. So dito po sa ating training, wala po tayong sugar-coated. Hindi po ako, hindi tulad ng presentation ng marketing plan na talaga pong sugar-coated. Ito po talagang medyo may tapik. Kasi kailangan na member na tayo. So kung walang magtapik sa inyo, wala talagang mangyayari sa gagawin natin. So next step, ayan. So minsan bakit po pala hindi tumuloy ang isang nasa community na ang iba nga na nakapag-pay na, bigla na lang nawala. Bigla na lang hindi tumuloy. Kasi ang una po talaga yung takot, the fear. So false expectation appearing real. So yun po, yung takot natin na talaga pong hindi mo kaya, yung takot mo na magalit yung asawa mo, yung takot mo na isumpa ka sa pamilya mo dahil sumama ka sa mga scam, yan, mga ganun. So takot na mapahiya ka, na pagtawanan ka ng mga kaibigan mo na nagpaluko ka, yan pong dahilan na hindi ka humakbang because sa takot. Pero yung takot natin, nasa isip lang yan. Kasi dati kasi yung maliit pa tayo, tinatakot tayo ng mga parents natin na pag lumabas ka dyan may mumo. Yan mga ganyan. Kaya dala-dala natin yung takot. So kailangan tanggalin natin yan po. Kasi pag natatakot pa rin tayo, hindi ka talaga mag-all out. Hindi ka talaga maano. So matatakot kang malugi. Paano ka malugi? Hindi mo pa umpisahan. Nalugi na yung iniisip mo. Natatakot kang wala kang maano dyan. So, yung mga takot, tanggalin na natin yan. Ang isa, yung doubt, yung duda. Pinagdudahan lahat. Pinagdudahan yung company. Pinagdudahan si coach. Pinagdudahan si mentor. Pinagdudahan ang lahat. Pinagdudahan. Natin yung duda. Yung pagdududa, isa po yan. Ang pinakapagdudahan mo, yung kasalukuyang ginagawa mo ngayon, huwag mo na pong pagdudahan itong ating community. Kasi lahat naman tayo nag-a-attend po tayo ng Zoom, di ba? Every day may Zoom po tayo. So nakikita mo na yung result. Nakikita mo na, so ibig sabihin may pattern na. May map na kung saan talaga papunta tayo. So ibig sabihin, wala na pong duda na dapat nandyan sa sarili natin. Kasi kung duda ka ng duda, pagdudahan mo yung 14 years ka na dyan. Yan dapat ang pagdudahan mo. Huwag mong pagdudahan. Kasi ako, living testimony po talaga ako na talaga pong lahat ng promise ng community na experience ko po. Lahat ng sinabi ng marketing plan na experience namin po. Kasi kung hindi totoo, hindi namin naabot yung mga sinasabing award na pinamimigay ng company at community natin. Yan po ang katotohanan na pagdudahan mo yung sarili mo. Minsan nagdududa ka pa sa sarili mo. Ay, mahiyain ako. Ay, wala po akong pinag-aralan. Lahat ng mga yan, huwag tanggalin mo po. Lahat ng duda, tanggalin mo po. Kailangan empty yung sarili mo sa lahat ng duda at takot. Kasi pag yan po ay namamayani at laging nasa isip at puso mo, doon ka po mahihirapan. Magdududa. Yung duda talaga, kasi ako sa una, duda talaga ako. Itong negosyong itong pinakaayaw ko. Kasi ang naririnig ko kasi, una-unahan lang, ang kikita yung nauna, tapos mawawala lang, bigla na lang daw magsarado. Lahat yan naririnig ko, kaya nagduda po ako. Pero nang nalaman ko po, nang naintindihan ko po, nang na-internalize ko po, nawawala lahat ng duda. Kaya importante mag-training ka po. Kasi the more na mag-training ka, mawawala yung duda mo. Lahat ng mga tanong mo, masasagot sa tamang tao. Kasi nagduda ka na nga, nagtanong ka sa walang alam. Nagtanong ka dun sa mga kasamahan mo, mga OFW, na wala namang narating. Anong i-advise niyan sa'yo? Alam mo, ganyan. Di ikaw naman na walang alam dahil hindi ka nagtitraining, pati trainingin ka ng coach mo, ayaw mo kasi busy ka nga.
Bigla ka na lang naghuyo sa coach mo kasi pinagdudahan mo na pala. Hindi po ganun. Learn the business, attend the business para po ikaw mismo ang makakatuklas sa katotohanan. Next step. Ayan, next na po. Ayan. Bakit po talaga ang iba hindi natuloy? Wala na siyang duda, wala na siyang takot. Ay talaga po ang galing-galing na. Na-memorize na ang excitement, ang excited niya at talagang na-internalize na yung business. Bakit hindi pa rin siya nag-all out? Bakit hindi pa rin niya nakuha yung expected result na ibigay sa company natin? Why? Because dito po ang pinaka-importante kaya inuuna to namin the attitude. Yan po. So may mga attitude po tayo dito. Lahat naman tayo, di ba, may mga attitude. O syempre, may good attitude, may bad attitude, may mga attitude po tayo. So kailangan lang po natin i-adjust yung attitude. I-match po natin. I remember coaches, remember partners and OFW partners. Ang negosyo po natin is a relational business. We build a relationship with our business partner. We will mean na mag-match po tayo. Pag yung attitude mo hindi align, ay naku po, congratulations, welcome talaga ka dito. Ito'y para talaga sa iyo. Kasi ang una talagang binago sa akin itong community natin, na attitude. Ano bang mayroong attitude tayo? The good learning and listening attitude. Ang una talagang ano ko dito, ang una kong natutunan dito, wala po talaga akong ibang bukang bibig is yes upline, yes coach, yes mentor. Wala po, wala kaming ibang sinasabi. Pag may sinasabi yes coach, yan po lang talaga ang bukang bibig namin. Hanggat hindi namin ako yung gusto naming resulta, yes ng yes. Hanggang may resulta kami, yes up, yes coach pa rin kami. Hindi ba yung marami ka pang sinasabi, marami ka pang tanong, marami ka pang kine-question. My God, sumamahirapan ka talaga. Gumagawa ka pa ng sarili mo. Pamaraan. Ayan tuloy. Tinamaan ng magaling kasi magaling ka. Kaya yung attitude is very, very important in this business. You need to have a 101% good learning and listening attitude. Dito po tayo magkakatalo-talo. You need to humble down. You need to empty your cup. You're not so empty. Because kailangan mo rin medyo may laman yung cup mo. Kasi kung walang laman, mahirapan din kami magbuhusan kung totally empty talaga. Bakit may ano po? Kasi isasalin po. You need to pull out the water inside your cup. Para naman po yung iba, mabibigyan mo po. Kasi magsasalinan po tayo dito po. Para po talaga, kasi ang negosyo po natin, this is a helping business. Kailangan po. So that, you need to empty your cup. You need to humble down. Humble down talaga. Parang ano talaga na mag-umpisa ka, humble down muna. Hanggat marating mo yung tagumpay, dapat humble down ka pa rin. Huwag kang acne. Ngayon, alam ko ang iba dyan naka-atinan nito. Ay, alam ko na yan eh. O kung alam mo na, dapat ikaw ay narating mo na yung narating ng mga nararating namin. Kung alam mo na, marunong ka na rin mag-present. Kung alam mo na, nagwa 100,000, nagiging millionaire circle ka na dito. Wala pong alam. Huwag kang magsabing alam ko na yan. Kasi every day is a learning process. Ang learning is continuous eh. Hindi ka naman, wala namang perfecto dito. Kaya wala tayong alam na sabihin na, alam ko na yan. So kung alam mo na yan, good luck. Kung yan ang sasabihin mo, good luck na lang talaga sa iyo. So be open. Dapat willing ka makorek. Huwag kang balat sibuyas. Nasabihan lang, tampururot agad. Nasabihan lang, ay, ayoko na dito, ganyan. So, willing to be correct. Kasi ako dati nang nag-umpisa ako, I'm always open for correction. Kasi makukorek ka, matututo ka. Kasi hindi ka ikukorek na. Kahit mali na yung ginagawa mo, hindi ka ikukorek. Hindi, ay, paano ka matututo? So yun po, kailangan you're willing to be corrected dito. So let go of your pride. Yan. Yang pride, alam nyo ba mga coaches, di ba ang pride kung lagyan mo yan ng tubig, bubula yan eh. So, ano mo na yan. Ang pride daw ay parang panty yan. Kung hindi mo ibababa, walang mangyayari. Kahit magtagal ka pa dito, yung pride mo, yung fried chicken, masarap yan kainin.
Lunukin mo na. Huwag mo nang patagalin yung pride na yan. Kasi yung pride na yan, wala kang, hindi ka dadalhin. So let go of your pride. Kung ano ka man before, we salute. Kung teacher ka man, makikinig kami sa iyo. Pwede kang magturo. Kung ano mang narating mo o estado mo sa buhay, we salute. Pero nandito ka sa community, nandito sa ginagawa namin, dapat you need to humble down, to submit. So let go of your pride. Next step, believe. Ayan, isa yan. Ang pinaka-importante talaga dito, believe. So, yan, may magandang ano ka na, may magandang attitude ka na. Dito po sa pangalawa, this is the most important din na component kung paano ka dito lalago sa ating negosyo. Believe. Kailangan you need to believe the industry. Nandito ka na nga, nagduda ka pa. Bakit nagduda? Kasi tumingin pa sa mga iba't ibang mga naghaw ka pa sa iba't ibang pinaghaw mo, tumitingin ka pa sa iba't ibang dumadaan sa Facebook mo dyan, kung ano-ano pa yung binutingting mo. So focus in our industry. Learn our industry. Study our industry so that mayroon kang mga learnings, mayroon kang mai-share. Kasi kung minsan tatanungin ka, ano ba yung company mo? Ano ba yung ano? Minsan di ba sabihin mo, ay, ano nga pala tong company namin? O di ba? Kaya wala kang masabi. Kaya paano ka maging belief? Learn our company, manood kayo sa ating mga kung mayroon kang YouTube dyan, i-search mo yung company natin, pero mayroon ka malaman na hindi ka hindi ka mag-sway. Mayroon mang magsabi, ay, yung company niyan, ano yan, scam yan, hindi ka mag-sway kasi you know the company. Believe our company, believe. Oh, yan. Believe in our marketing plan. So, ang iba siguro, hindi pa alam anong marketing plan. So, mga coaches, mga dito, so you need to learn the business. Kasi our company is 18 years na po tayo, wala na po tayo, kailangan mo talagang matutunan. So, kung 18 years, ibig sabihin matagal na to. Ibig sabihin, hindi na ito mawawala kasi more than malapit na tayo magdadalawang dekada. So, kumbaga, we are now the legend of this business. So, huwag ka na pong magduda. Our marketing plan, may tinatawag tayo, we are the hybrid marketing plan. Tayo lang po ng marketing plan na mayroon ganito kaganda. Ang ating marketing plan ay ginagaya. Tayo po ang sinusundan ng lahat ng mga company na gumagawa ng mga ganitong klase ng negosyo. Tayo po yung batayan. We are the example. We are the pattern. Tayo po ang sinusundan. Kaya napakaswerte mo na nandito ka sa tamang company. Huwag ka nang mag-wiggle-wiggle. Huwag ka nang kung ano-ano pa yung pinipindot-pindot at kung ano pang mga pagdududa ang mga ginagawa. Believe. Believe the marketing and believe in your team. May mga kanya-kanya tayong team. Kaya nga mayroon po akong sa team, mayroon po akong konting konting kwento. Alam natin ng mga taga-royalty. So may kwento. Ang kalabaw at saka yung pagong nagkita. So yung pagong, hinamon ni kalabaw. Sabi ni kalabaw, pagong, magpaligsahan tayo kung sinong pinakamabilis. Ang sabi ni pagong, ano ka? Tiyak, ikaw talagang mananalo. Kasi sino ba talagang mananalo? Di, mag-comment dyan, Bill, kung sino talagang mabilis. Ang pagong o ang kalabaw, except na lang to sa taga-monarchy. Sino talaga ang mabilis? Ang pagong o ang kalabaw? O, i-comment. Kalabaw. Si Coach Ninya, kalabaw. Si Ambassador Glenn, kalabaw. Sino pa po? Si Ryan Kalabaw, pagong, yan. So yun po nangyari, nagsabi si Pagong, hindi ako mananalo sa iyo kasi malakas ka. Sabi ni Kalabaw talagang hindi po talaga siya tumitigil. Hindi, kailangan magpaligsahan tayo. So ang ginawa, umalis si Kalabaw, nag-ensayo, nag-practice. Ang ginawa naman ni Pagong, nag-text, kinuha niya yung cellphone niya, tinext niya yung kapwa niya mga Pagong, miniting niya. Sabi niya, mga Pagong, tulungan niyo ako, may paligsahan kami ni Kalabaw. Ayaw kong matalo, kailangan ko ang tulong ninyo. So, ang paligsahan hindi pa nag-umpisa, si mga Pagong nag-meeting na. So, nung dumating na po ang labanan, si Kalabaw ay talagang handang-handa na. So, nung nagtakbuhan na, si Kalabaw, hindi pa nga nakarating sa pangalawang nandun na si Pagong.
So sabi ni Kalabaw, ba't nauna ka? Nung tumakbo ako, nasa hulihan ka pa. Bakit nandyan ka na? Sabi ni Pagong ay, sabi mo, di ba mahina ako? Nung tumakbo na naman, bumilis talaga, tinodo na ni Kalabaw. Nang hindi pa siya nakarating, nandun naman si Pagong. Sa pangatlong nandun naman yung Pagong. So nagulat talaga sa Kalabaw, lawit na ang dila ni Kalabaw. Nauna pa rin si Pagong until na at pagdating sa finishing line, nauna si Pagong. Ibig sabihin, hindi mo dito kailangan maging magaling. Kailangan you're going to build your team. Kailangan magkaroon ka kagad ng team. Hindi mo kailangan dito, ikaw yung magaling. Hindi mo kailangan. Mayroon pagdating ng araw, makahanap ka ng taong mas magaling pa sa'yo. Yun ang tama. Kasi ang iba dito, pag nakitang magaling yung niya, ay ma-offend. Ay, magaling pa tong ko, down na ng coach, ang associates ko. Ay, hindi po. So, kailangan po, yung galing natin, ilagay natin sa tama ding lugar. So yun po, kailangan believe in your team. Kahit mahina kayo, pero nagkakaisa yung team, ipapanalo po natin to. So yun po ang magandang istorya sa Pagong. Kaya wag kang maging Kalabaw. Dapat maging Pagong po tayo. Yan, believe in your mentors. Your mentors is para yung kumpas, para yung mapa. Si mentors po ay talagang tinatag na niya yung daan. Hindi ka napapadaanin sa lubak. Ibig sabihin, alam niya kung saan ka liliko, alam niya kung saan ka tatalon. So believe in your mentors. Huwag ka na magduda. Kasi mas palalo ka pang mapatagal po dito. Believe in your associates. Darating at darating ang time, magkakaroon din kayo ng associates. Or ibig sabihin, mayroon kayong business partners. Yan nga ay kinuha mo. Yan ay talagang kinulit mo yan doon sa naghaw. At naniwala mo at nang mag-join na, hindi mo papaniwalaan. Wala kang tiwala, ay ito namang to patanga-tanga, ganun pa sasabihin. Wag po, paniwalaan mo yan kasi yan po ay associates mo. May purpose yan, bakit nalagay yan sa team mo, maniwala ka. Lahat po na nandito sa team mo, may purpose sila kung ba't nandyan. Hindi lang po yan decoration po. Mayroon talaga. Maliban na lang kung gamitin mo sa tama yung mga nasa associates mo po. So believe in your business partners. Your business partners, ako, yung mga ibang nataga dito, mga business partners po tayo. Wala pong boss dito po. Walang empleyado at saka boss na dito relationship. We are all business partners. Hindi namin kayo sinasahuran, hindi rin niyo kami sinasahuran. Tayo po yung mga business partners. Kaya believe in your business partners. Maniwala kayo sa business partners. And most of all, believe yourself. Believe in yourself. Minsan sa sarili mo magdududa ka pa, hindi ko yata to kaya. Hindi po. Paniwalaan mo yung sarili mo because you're born as a champion. Hindi ko na lang babanggitin yung katantini kasi hindi ko mapakita yung mga similyang nagtakbuhan. Pero believe in yourself, you're born as a champion. You're a champion. Bakit po masabi ko yung champion? Sa milyon-milyong tao sa mundong ito, wala pong magkaparehas po ng Tamar. We are unique as an individual. Kaya believe in yourself, you're a champion. So itype nyo dyan, I'm a champion. I'm a champion. Yan po ang lagi mong sasabihin. Pag morning plan, yes, I'm a champion. Dapat mayroon kang winning attitude because you're a champion. Yan, I'm a champion. O, sige, itype mo nga dyan, I'm a champion. O, si Jerome, Coach Jerome, I'm a champion. O, lahat yan. O, sige po. So, yan. At naniwala ka na sa sarili mo. You believe the industry, you believe the company, you believe the marketing plan, you believe your team, mentors, associates, you believe yourself. Must huwag kalimutan, believe in God. Siya po ang nagbigay kung bakit narito po tayong lahat sa isang magandang community because ito po gift ni God sa atin. So huwag mong kalimutan every day na thank you Lord sa magandang community na to. Thank you Lord for all my business partners. Thank you for the company. Dapat lagi po tayong magpapasalamat. Huwag po tayong makalimot po. Yan po, believe in God. So next step, yan, commitment. So dito po tayo. Minsan dito po nagkatalo-talo. So sa akin lang, for myself, ang commitment po sa akin lang po is a sacrifice. You need to sacrifice. Sa maikling panahon, magsasakripisyo tayo dito. That's my commitment. Kasi ang sakripisyo naman ito, hindi naman to panghabang buhay.
So maiksi lang na ano lang po to, sacrifices. Commit 100%. I do whatever it takes. So pag may pinagawa sa iyo si coach, huwag mong sabihin I'll try. I'll do my best. Hindi po 'yun. Ang magandang commitment, I do whatever it takes. So yan po ang magandang commitment. Huwag po kayong magsabi na, sige po coach, subukan ko po mag-attend. Ay wala po yan, hindi po yan commitment. So dapat yung commitment mo is 101 or 100%. So whatever it takes po tayo. Yes or no principle. So yan lang po ang kasagutan dito. Yes or no principles. Wala yung siguro, wala pong ganon. So yes or no lang. Your yes will be yes, your no will be no. So kung saan mo talaga gusto, doon po tayo po. So draft everything. So kung ngayon nagpaparally po tayo, na mayroon po tayong training, dapat draft everything. Pag sinabi ni coach na mayroon po tayong training, mayroon po tayong Nico, dapat tayong mga leaders o tayong mga coaches o ikaw mismo kasi negosyo mo to, hindi mo na kailangang pang kulitin ng coach mo. Hindi mo na kailangang tawagan ka pa. Narali na nga eh. Hindi na sana na ikaw pa yung tawagan pa ng 10 beses bago ka mapasali dito sa ating ginagawang training. Hindi to para kay coach ninyo. Para sa inyo itong ginagawa namin. So yun po. Si coach nyo, alam naman yan to. Pero paulit-ulit pa rin yung ginagawa. Paulit-ulit pa rin yung nag-attend kasi nga, continuous learning po tayo. Okay, draft everything. Pag mayroon patawag na training. Hindi pa pwedeng, sige, subukan ko lang po kasi busy po ako. Kung busy kayo, mas busy po kami. Wala nang kaming tulog. Marami pa kaming kinausap. Yan po. So next step. Discouragement. Yan. Ito talaga ang pinakagusto ko, yung discouragement. Kasi itong negosyo na to is 101% discouragement. Ito po, embrace the discouragement. O yan, kung gusto mong yumaman, makinig ka sa mga successful, huwag sa mga tao negative na nakapalibot sa iyo. So yan po, marami pong nakapalibot sa iyo, especially po yung mga kasambahay niyo. Siguro may kasamahan ka kasambahay, so lagi kayong din, ay bakit ka nagpapauto dyan? Yan po. So discouragement is normal. Kung ayaw mong ma-discourage, yung iba bakit po hindi po nakapag-all out dito kasi ayaw ma-discourage. Ayaw nila makatanggap ng discouragement. Kasi ang tingin nila sa discouragement is a failure. Hindi po. Discouragement is a way how to process yourself. Talaga pong mayroong discouragement. Hindi mo nga alam, dati na-discourage ka na eh. Yung una mong first love mo, hindi kayo nagkatuluyan. Oh. Bakit hindi ka na-discourage? Ay, ayoko na mag-madre na lang ako. Kasi nawala yung first love ko. Hindi ka naman umiyak. Di ba nagpaganda ka pa nga? Para makakuha ng panibago. Sino mo yung unang palang boyfriend mo, dumiretso na kayo sa simbahan. Hinalikan ka lang, pinakasalan ka na agad. Ay, hindi naman ganun. So, nung nagka-break kayo, hindi ka nag-discourage. Di ba nagtuloy-tuloy ka? Naghanap ka pa ng naghanap. Hanggang makita mo. So discouragement is normal. Wala ka pa dito sa community natin. Nakatanggap ka na ng milyon-milyon discouragement. Sako-sakong discouragement. Nang nandito ka na sa community natin, nag-iinarte ka na sa discouragement. Ano ba yan? Oh, di ba? Sumasanay na tayo sa discouragement kasi ang discouragement is normal po dito. Tanghalian namin discouragement, hapunan namin discouragement, merienda namin discouragement, midnight snack namin discouragement. Once you receive all the discouragement, ibig sabihin matatag ka na. Na kahit anong bagyo, hindi ka na matutumba because pinatibay ka because of discouragement. Imagine mo na lang mga coaches na nagkaroon ka na ng maraming leaders at hindi ka na discourage. Ang mga leaders mo na discourage, lalapit sa iyo, coach, i-motivate kami kasi na-discourage kami sa mga pangyayari. Eh ikaw, hindi mo na-experience yung discouragement. Anong sasabihin mo? Anong motivation na ibibigay mo sa mga partners mo? Di ba wala? Kasi hindi ka na-discourage. Bakit hindi ka na-discourage? Kasi hindi mo ginawa yung business mo. Yan lang po ang ano talaga. Yan lang po ang dahilan. Hindi mo in-approach, hindi ka nag-try, hindi mo ginawa, hindi mo in-implement, kaya hindi ka nakatanggap ng discouragement. So yan po. So ang kapalit ng discouragement is the process to being successful. Yan po. So
Ano po tayo sa mga dream stealers? Yung mga dream stealers, yung magnanakaw sa mga pangarap natin. Ikaw, magkakaroon ka na. Nakita mo na, nagawa mo na yung dream board mo. Sinong may mga dream board dito? Mag-message sa mga may dream board. Nagawa mo na yung dream board mo. Pinagbutihan mo na yung dream board mo. Ito yung dream board ko. Ito yung mga pangarap ko. Nang nakarinig ka lang ng mga kung ano-anong mga bulong. Kasi may mga bulong eh. Ay, hala, naglubat. May mga bulong. May mga bulong po tayo. Marami pong nagbubulong-bulungan. Ayan po. So ano na to? So yun po ang kailangan. So dito na lang po ako sa akin. Pwede ba to dito sa akin? Yan po ang kailangan. Wag po tayo. So discourage is normal. Dream stealers. Part ng process ang pag-asinso. Ano ba to? Wait lang po tayo kasi po kailangan lang po talagang i-process tayo para ang discouragement mawawala. Mawawala. Ang discouragement yan po ang nagpapatibay sa atin. Para po tayo tuloy-tuloy at hindi po tayo mawawala. Yan po ang kailangan po. So discouragement is normal. Diyan ka po titibay. Kung kailangan na discourage ka, iiyak mo lang. Normal lang yan. Iiyak mo lang. Sige lang, okay lang yan. Pero pagdating ng panahon, titibay ka. Magiging bantam, pusong bato ka na. Ito po, kailangan lang natin dito. Huwag tayong pusong mamon. Kasi yung discouragement is normal lang yan. Talagang dadaan po tayo. Kasi part niya ng process po, yung discouragement. So discouragement, huwag ka po tayong mag-focus lang doon. Kasi dapat i-embrace mo po yung discouragement. Part ng process ang pag-asinso ang discouragement. This is a discouragement business. The more you have discouragement, the more you are near to your success. Ibig sabihin, if you have 1,000 discouragement, kasi sabi sa akin ng mentors of all mentors, si Francis Miguel, kailangan mong damihan yung discouragement mo. Bilisan mo na magkaroon ka ng maraming discouragement. Kasi if you have more discouragement, you are very near to your success. Ikaw nag-i-NRT. Kasi feeling mo artista ka, na-discourage ng isang business, ay hindi na gumalaw. Ay nako, hindi ka talaga darating sa success. Yan po. So wag po natin yung ibibibibi yung discouragement. Yakapin nyo. Yes, discouragement lahat. Para ka ma-discourage, kumausap ka ng maraming tao. Para ka ma-discourage po. Yan. Next step. Yes, excitement. Yan talaga po. Dapat dito po, lagi kang excited. Hindi yung lagi kang nakabusangot. Na parang pasan mo ang buong mundo. Parang kang si Sharon Cunita, pasan ko ang daigdig. Dapat dito, lagi lang tayo nakasmile. Kasi ang taong masayahin, lapitin yan. Maraming lalapit sa taong nakasmile lang, laging excited. Maraming lalapit dyan. Tingnan mo, lagi kang nakasimangot. Walang taong lalapit sa'yo kasi takot na baka bigla kang mangagat. Diba? Pag lalapit ka sa taong lagi nakasimangot, matatakot yung tao sa'yo. So dapat lagi kang excited dito. Kami dati, kailangan namin pang magbaba panaog sa hagdan bago pa kami tatawag para talagang excited ang dating namin na talagang pahangos-hangos pa talaga. Talaga excited. Alam mo kabayan yung gano'n. Hindi yung, alam mo kabayan. Gusto mo bang negosyo? Ikaw pa nga hindi. Para ka nang natalo sa ganun pa yung ano. Dapat excited po tayo. Sa umaga pa lang, dapat excited na. Hindi yung parang ikaw na yung dyan na talagang naiwan na ng panahon. So dapat excited. Dapat ang energy mo sintaas ng poste ng Meralco dito sa Pilipinas. Hindi yung ang energy mo parang parang may lagnat. Dapat taasan natin yung energy kasi ang energy po natin, yan po yung drive. Yan pong nagbibigay po ng kalakasan na gawin natin yung negosyo. Kaya dapat mag-exercise ka, dapat magkaroon ka ng mga activity na talagang yung energy mo lalabas. Kasi kung wala kang energy, sino maniniwala sa'yo? Kabayan. Sasara ka. Yayaman tayo dito. Pag sure, oy. Wala kang energy, yayaman pa kaya. So dapat taasan mo yung energy mo. Yung tinatawag natin gigil na gigil ka. Panggigilan mo to. Kasi kung wala kang gigil factor na para ka lang
Iwan ko para kung kahit nakapunta na kayo ng Bohol. Sinong nakapunta na ng Bohol? Sinong nakakita na ng tarsier? Na kahit anong bulaga, ay wala talaga. Hindi nang gigigil. Tayo ang manggigigil. Huwag kang tarsier dito ha. Kasi kung tarsier ka, naku Diyos ko, congratulations, ikaw na talaga. So dapat may giggle factor. Dapat excited ka lagi na i-present ang business mo. So yun po kailangan natin dito. Excitement po natin talaga pong taasan po natin yung excitement level. Next step. Yan, dito focus. Saan ba tayo nakalagay yung focus natin? Kasi yung iba focus sa ibang bagay. Iba palang pinupokusan. Sa cellphone niya, iba yung focus. Ang focus dapat dito sa negosyo, ang pinupokusan, iba. Ang iba nag-focus sa scatter, yung nanggigigil na. Maka-scatter. Wag po, nandito na kayo sa business natin. Focus sa business. Kung anong negosyo natin yun. Ang iba, tumitingin-tingin pa. Ay, tingnan natin itong mayroong nag-message sa akin na maganda daw dito. Mababa lang daw yung wala daw ganyan. Ay, ikaw naman, hindi focus. Tingnan nga natin, pakinggan natin. Ay, nako po. Ang focus po, para kang kabayo na may kalisa. Bakit po yung kabayo may piring po? Nakalagay po sa kanyang mata para pong takbo niya diretso. Yes. Hindi yung pahinto-hinto na lingon dito, lingon sa kaliwa, lingon sa kanan, pabalik, ay namatagalan ka dito. Dapat straight po ang ano po natin para po tayong may hila po na para tuloy-tuloy po tayo. Okay? So yon, focus. Huwag po tayong mapadistract. Distraction, isa yan sa mga dahilan. Ang problema, normal po yan. Lagi po tayong makaka-encounter ng problem. So, huwag po tayong magpapadala sa problema. Challenges lang yan. So, pag may problema, may solusyon. Kasi ang problema niyan, pag na-solve ang problema, talagang malaking blessings. Huwag tayong magpapana kasi may problema. Huwag po. Focus pa rin po tayo sa ginagawa natin, sa community natin. Normal lang po, dadaan po lahat sa problema, sa mga challenge. Delikado po pag ikaw po hindi na makakatanggap ng problema. Malamang sa malamang, kinuha ka na ni Lord. Ay, wala na pala siya problema. Nasaan na pala? Wala na, mahinga na. O gusto niyo ba yun? So yun po. Normal lang po yan. So focus po tayo. Ang focus po natin talaga ay talaga pong dito po sa ating pong community. Dito po sa mga coaches ninyo, huwag na kayo mag-i-entertain ng kung ano-ano pa. Minsan, iba kasi na sa tamang community na, lumingon sa kaliwa, lumingon sa kanan, ayun tuloy na-focus, na-defocus na. So, dapat focus po tayo. The moment na mag-decide ka na gusto mo makuha ang gusto mo sa buhay, focus ka na doon. Huwag ka nang tumingin-tingin. Huwag ka nang, tingnan nga natin dito, maganda daw to. Anak ko po. Congratulations kung ganyan po yun. Lagi mong ginagawa. Focus ka po sa mga pangarap mo. Focus ka sa pamilya mo. Especially pag ikaw po ay may kapamilyang OFW na talagang pong kailangan na nilang mag-all out ka, mag-focus ka dito sa ginagawa mo. Kasi doon naman sa labas, pag mayroon namang iba, ang papagawa sa'yo, mag-focus ka rin doon. You cannot serve two masters in one time. Kaya kailangan mamili ka sa anong focus mo. So yun po, dapat focus po tayo. Next step. Yan. Hindi lang nakafocus tayo, dapat meron tayong goal. So ano ba talagang goal ng isang nasa community na to? So ang goal natin, di ba, makapag-ipon. So paano po yung goal na sinasabi natin? Yung goal natin dapat ay smart po. Ano yung smart? Measurable. Attainable, realistic, time-bounded. So hindi naman pwedeng kababago mo lang, kababayad mo, kakapapadala mo pa lang, kakareceive lang ni coach sa Cebuana. Ganun pang pagbili niya doon sa opisina. Gusto mo kumita ka na kagad ng 100,000. Hala po, hindi po ganun. May tamang goal po. Mayroon tayong tinatawag na short goal and long-term goal. So mayroon po tayo, kaming mga coach, na talaga po, kailangan nyo lang makipag-set ng appointment sa mga coaches nyo to set your goal. Hindi pwedeng wala tayong goal dito. Kasi para ka lang pong naglalaro ng basketball na nag-dribble ka na nag-dribble na hindi mo in-shoot yung bola. So may goal po tayo dito. Wag kang talaga pong nandito ka lang na para kang walang direction.
Kasi yung goal natin, yan po ang mag-align sa atin sa ginagawa natin. Yung goal natin sa buhay. So ang goal, ano bang goal ng isang OFW? Di ba makauwi? Makapag-ipon. Paano po yun magagawa? You need to connect with your coach. Siya po yung may mapa. Ako dati talaga yung sinasabi ng coach ko na sabi ko talaga, coach, gusto kong maano yung upuan natin yung goal ko. So, ngayong alam niyo na may goal, kailangan i-reach out niyo yung coach niyo. You are going to set your goal with your coach kasi si coach ninyo yung mag-guide sa iyo sa goal mo. Hindi po ikaw yung magde-declare sa goal kasi alam niya yung capacity mo. Alam niya yung ability mo to how to play the goal. Paano niya ma-hit yung goal mo. Kasi nga dapat measurable, attainable, realistic, time-bounded. Hindi po pwedeng, kailangan kumita na ako ng 1,000,000. Hello. Kumusta naman yung gagawin mo diyan sa 1,000,000? Ngayon parang elepante, paano mo mapasok yung elepante sa refrigerator? Talaga pong mayroon tayong gagawin na pag-iisipan talaga yan ng coach mo at ikaw mismo. Kasi nagdidepende ang goal sa ability mo, sa kakayahan mo. Wala naman kaming ibibigay na goal na hindi kakayanin. So little by little, step by step po yung goal na gagawin natin hanggang palaki ng goal natin. Yung goal kasi nagdidepende yan sa learning mo. Pag malaki na yung learning mo, we can give you the bigger goal. Pero kung kunti pa lang yung nalalaman mo, we cannot set a higher goal with you. So nagdidepende yan sa nalalaman mo, sa natutunan mo, ang goal po natin. So yan po, Tech. Next. Ayan. Wala na pala. Tapos na pala. So, I hope natapos na po yung ano natin, yung Nico natin. I hope po na marami po tayong natutunan. At ang masasabi ko lang talaga, sa mga narito po, nandito ka naman na lang sa ating community. This community is marami na po tayong binago ang buhay. Especially po kami. Ako po mismo ang magpapatunay na talaga pong binago po yung, hindi lang po yung sarili ko, hindi lang po yung sa bulsa ko, pati yung pagkatao ko binago po talaga. Kasi ang una po talagang mababago dito, yung personality mo po, yung character, yung attitude. Then the business, the kitaan will follow. Yun po talaga po. So yun po ang masasabi ko na kailangan lang po nating align po tayo sa ating mga pangarap at sa ating pong attitude. So, ibabalik ko na kayo sa ating pinakapoging si Coach PJ. Yes. Congratulations, di ba, sa mga nandito right now na natapos niya talaga yung Zoom natin from the start until the end talaga. And di ba, deserve din talaga ni Coach Romel na papasalamatan siya kasi I know talaga na sobrang dami niyo pong natutunan. Tama? And maraming din mga naka-take down notes, nakipapansin ko. Alright, so pasalamatan natin si Coach Romel sa napakaganda na explanation niya talaga. And personally talaga, sobrang dami ko pong mga natutunan even though this time around na pwedeng i-apply sa business natin ngayon, na pwedeng ipabilis ng result po natin. So, once again po talaga guys, once again, it's your Coach Paul na nagsasabi sa inyo, believe in yourself and you will become unstoppable. Thank you so much. Ay, picture muna tayo. Okay, picture muna tayo, picture muna. Okay lang po ba pa-outpin cam tayo para at least sabay natin at makita natin? Okay, next please. One, two, three. Smile. Wait lang. Next page. Right, okay. Ayun. Yan, smile. Okay, 1, 2, 3. Ayun.
Alright. Okay, next page. Ang dami pala natin ngayon. Umaabot ng 40 participants. Ayun. Alright, so smile tayo para at least makita natin na masaya tayo. Alright? Oo. Kaya yung excitement natin always talaga dapat. Alright, so smile tayo guys. 1, 2, 3. Next page. Alright. Ayun. Okay, ang dami pala natin. Dami talaga. So, congratulations. Alright, so 1, 2, 3, smile. Ayun, next page. Dami! Oh, ilang page yun? 1, 2, 3, and smile. Ayun, ang ganda naman ng smile sa mga OFW partners. Ang blooming pa. Alright. Next page.